Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Joey De Vibre. Sabi lang niya, Attorney Binloan, planting seeds. Bakit planting seeds? Isinare ni Joey De Vibre ang post ng ABS-CBN News tungkol sa talakayan sa impeachment court. Sabi dito, asked if the NBI will comply if ever the impeachment court issues a subpoena for the leads it has regarding the alleged contracted person, the prosecution's final witness, Melvin Matipag, says they will study the subpoena and let the court know. Okay? So, sagot ni Attorney Mark Binloan, don't you believe that ang katotohanan ay hindi confidential? Kasi sinasabi ni Director Matibag, meron na silang lead. Kasi may mga informasyon daw na natatanggap nila sa mga confidential agents na nandyan na. Pinag-aralan nila. Lead nga eh. So kung hypothetical question, impeachment court, subpoena, submit the persons of interest, ang tawag doon. Sinabi niya na more or less mga 20 daw kabilang ang mga men and women in uniform yung kasama sa security group ni BP Sara. Hypothetical question. Kung isubpoena ng impeachment court, susunod ba kayo? Sabi niya, meron po tayong proseso na sinusunod. Kung ito man ay totoo at ito ay mag-violate po sa batas, baka hindi po yata natin dapat itong gawin. Ibig sabihin, may posibilidad na kung mag-issue ng subpoena ang impeachment court, baka hindi sila susunod. Ayaw nilang ibulgar ang kanilang mga leads o yung mga pinaghihinalaan nilang tao na posibleng na kontrata o na-hire ni BP Inday Sara. So, ano ba talaga? Meron o wala? Basa tayo sa mga comments. Sparky, just a walk in the park for the defense. So, ang galing ni Attorney Binloan, yung mga ganong question, probing question, wala na, nako-corner na eh. Regine, ba't yata? This year sa sagot. This is what BP Sara is referring to as bloodbath. Duguan masyado ang prosecution team. Bet, sabi niya, so he can also use this to the confidential fund article in the future. Na shot sa taro is an up Bisaya saying for this. This is a big win for the defense team. I think this will eventually put pressure on Cheese if BP Sara's lawyers move to subpoena the investigation report. If he approved the prosecution's request for BP Sara's bank records, then, for the sake of fairness, he also approved the release of this investigation report. So, tingnan natin. Pagdating ng panahon, umiinit pa lang ang nagsisimula pa lang ang bloodbath. Konting sugat-sugat pa lang. Kaya lang dito nyo na makikita yung galing ng defense team ni BP Sara. Isa pa lang yan ang tumitira, si Attorney Binloan. Sino pa ba? Mayroon pa bang ibang prosecution defense panel? So, sino na bang mga defense team ni BP Sara na sumalang sa cross-examination? Mayroon pa ba? Si Attorney Binloan lang ang tumatak sa isip ko dahil sa sobrang galing. Sa day 1. Sino ba yung... But anyway, ito na. Next week, abangan natin mas matinding dahil ang pag-usapan is unexplained wealth. Ang bank records. May nabasa akong post kanina, yung subpoena
papunta sa mga bangko, sa AMLAC o BIR, parang na-serve na ng Sergeant at Arms ng Senado. Ibig sabihin, gumugulong na yung proseso. I don't know kung yung si Attorney Sison, yung lead counsel, is humingi ng certified true copy ng desisyon ng presiding officer na mag-issue ng subpoena. Abangan natin kung pupunta ba sila sa Supreme Court o hindi. Option na nila yon. But palagay ko, may narinig akong pahayag ni Attorney Michael Poa na wala daw kinakatakutan ni BP Sara kahit lalabas ang kanyang mga bank records, tax records. Expected na daw nila yan na darating ang punto na mag-issue ng subpoena. Ako naman, hindi ako kinakabahan na mailabas ang mga bank records, tax records, AMLAC records ni BP Sara. Kasi narinig ko siya, pronouncement niya na kung mapatunayan ninyo na ito, meron akong unexplained wealth, magre-resign ako ora mismo. And I believe her. Dahil yung lifestyle ni BP Sara, nakikita ko hindi siya yung kurakot. Hindi naman siya santa. Kailang iba, makikita mo naman yung governance nila sa Davao. Nakakaingit nga tumira sa Davao eh. Lalo na yung kanilang free hospitalization. Wow. Ilang syudad lang o probinsya ang nakagawa niyan. Halos sa buong bansa, hirap na ang tao kung ma-hospital. But in Davao, kahit ni sentimos, hindi ka talaga gastos kasi nga provided lahat. Pag alis mo, meron ka pang libreng gamot. Yan ang Duterte style of leadership and governance. Kaya, no problem. Kahit ilabas nila ang mga bank records ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang pag-atupan sa natabangan na mo og yero nga iyang gipatindog ka bagong balay. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gid sila ang nagpatindog sa ilang balay. Kaya kung pagpasalamat sa atong makagagahom nga igiyahan siya sa kanang mga nagdumala ning sin hinaut dako kay kung pagpasalamat kay nakaatop gyud ko malipay gyud kay ko karon nga nakadawat ko. Naot pa nga dugang pod grasya nga moabot sa nagdumala ni nga naginabang para dugang daghan pa nga mga tawo ang mahinabangan nila nga nagkalisod. Salamat kaayo. So pila na ni ka bulan nga imong gipatindog nga balay bago pa naatupan? Kuan mga
kuan 2 kapin kabulan. Duha na kapin ka bulan aya pag ginatupan. Oo. So nga naman sa gidugayon na nga gipatindog ni mga balay wala ni mo natupan. Tungod sa kanang atong mga kuan karon kalisod sa panahon wa tay kuan na Walay- kita pero igora kaon. Wala ikapalit. Oo, walay kapalit. Oo, so salamat kaayo. Salamat sad kayo sa kay nahinabangan ko og sin. Dako kay kong pagpasalamat. Okay, salamat.